masama bang magsalita at ilabas ang saloobin para sa takot ng mga tuwiran at ilabas kung ano ang tama? Krimen ba ang ituturing na pagpapakabayani para sa ating sariling bansa? Ito ang kwento at kabayanihan ng isang taong handang magbuwis ng buhay alang-alang sa minamahal nating bansa. Itinuturing nating pinakamahusay na bayani sa ating lipunan. Isinilang ako noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 ng gabi, araw ito ng Miyerkules. At ang aking kapanganakan ay muntik ng ikasawi ng buhay ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa pag-anak sa kadahilan ng malaki ang aking ulo. LSB, take good care of this child for whom he may become a great man someday. Naging masaya ang aking pagkabata. Natuto akong nanonood ng mga ibon sa hardin at nakikipaglaro sa mga kapwa ko mga bata. Si Teodora Alonzo, mas kilala bilang Doña Teodora, hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay siyang magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Habang ako'y kanyang tinuturuan, napansin ko ang mga gamo-gamo na lumilipad sa paligid ng lampara. Kung kaya, kinentuhan ako ng aking ina tungkol sa isang batang gamo-gamo. Noong ako'y 8 taong gulang, naisip kong isulat ang aking kauna-unahang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ako ay nag-aral ng kolehiyo sa Ateneo Municipal kung saan nakilala ko ang unang profesor ko na nagngangalang Jose Beck at ang aking paboritong profesor na si Francisco de Paula Sanchez. At para kumuha ng mas mataas na edukasyon, nag-aral ako sa Universidad ng Santo Tomas at kumuha ng kursong Bachelor of Arts. Napagdesisyonan kong mag-aral sa ibang bansa upang patuloy na mag-aral at upang maobserbahan ang mga tao at pamumuhay nila sa ibang bansa, lalo na sa pamamahala ng mga gobyerno doon. Sa barko na aking sinakyan na nangangalang Salvadora ay may sakay ng mga Espanyol at ako lamang ang nag-iisang Pilipino. Naging maganda ang pakikisama ko sa mga kapwa ko pasahero. Ito ang aking kauna-unahang pagtapak sa Afrika. Nang naglaon ay sumakay ako ng tren patungong Barcelona. Sa bansang ito ko rin sinulat ang aking tulang Love of Country. Nagsulat rin ako ng kauna-unahang mensahe para sa aking kaibigan na si Blumentritt. Nagmungkahi ako ng proyekto sa Sirkulo Hispano, ngunit hindi sila interesado kaya nagdesisyon akong isulat ang aking unang nobela na pinamagatang No Limitang Ere. Nang makabalik ako sa Pilipinas, agad kong binati at sinalubong ng aking pamilya. Nagpatayo ako ng aking klinika sa Calamba. Nagpadala sa akin ng Gobernador General Emilio Terrero ng mensahe na kailangan ko magtungo sa Malacanang upang ipaliwanag ang mga mapaghimagsikang tema sa aking nobela. Umalis muli ako ng bansa at nagtungong Europa at pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Mula Hong Kong ay nagtungo akong Brussels upang tapusin ang pangalawang nobelang may pamagat na El Filibusterismo. Habang ako ay nasa dapitan, sinubukan akong iligtas ni Dr. Pio Valenzuela, ngunit tumanggi ako dahil sa ayaw kong sirain ang pangako ko sa otoridad ng Espanya. Sa pangalawang beses naman ay nagtangka ulit sina Andres Bonifacio, Emilio Cinto at iba pang mga katipunero na iligtas ako at sa pangalawang pagkakataon ay tumanggi ako. Nagsulat ako ng mensahe para sa aking ina. Habang nasa barko, nakarinig ako ng masamang balita na ako ay aarestuhin. Nilapitan ako ni Kapitan Alimani na dapat akong manatili sa aking silid at ginardyahan ako sa loob ng 3 araw. Nang makarating kami sa Barcelona, dinala ako kay General Despujol para usisain sakay ng barkong Kolon. Nakarating kami ng Maynila. Ilan sa aking mga kakilala ay pinahirapan upang magsalita laban sa akin. Pinangunahan ni Judge Advocate Dominguez ang trial. Sumunod si Attorney Alcocer na hinatulan ako sa kasong rebellion, sedition at legal na asosasyon. At
si Lieutenant Taviel de Andrade na humarap sa kanila upang depensahan ako. Pagkatapos ay naglahad din ako ng aking mga depensa. Matapos ang masisang paglilitis, hinatulan ako ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa aking likod. Agad akong inilipat sa prison chapel kung saan ginamit ang aking mga natitirang oras. Isa sa aking mga bisita ay ang aking kapatid si Trinidad at ibinigay ko sa kanya ang aking huling sulat na pinamagatang Mi Ultimo Adios. Noong alas 10 ng gabi, naghanda si Archbishop Bernardino ng retraction letter na aking tinanggihan sapagkat masyado itong mahaba. Nagpresenta rin si Father Balaguer na galing kay Pio na nagustuhan ko ngunit pinalitan ang ibang parte nito. Noong alas 11:20 ng gabi, pinirmahan ko ang retraction letter sa harap ng mga witnesses. Noong alas 3:30 ng umaga, pinangunahan ni Father Balaguer ang misa, kung saan ako ay nagkumpisal. At noong alas 5 ay naganap ang aking huling umagahan. Kinasal kami ni Josephine sa basbas ni Father Balaguer. To! Gaga! Consumatum est. Long live Spain! Death to traitors! Others have given